Hi Libra, Aries at Sagittarius. Welcome sa inyong timeless reading para sa love at career energy. Kahit anong araw o buwan mo mapanood ito, kahit anong zodiac sign ka, makukuha mo pa rin ang guidance ng cards. Focus ka lang sa energy mo at i-apply kung ano ang resonate sa'yo. Tandaan, hindi instant magic ang readings na ito. Lahat ng energy shift ay may timing at proseso. Relax lang, huminga, at buksan ang puso mo sa guidance. Ready ka na ba? Let's start sa inyong timeless reading na pwedeng magdala ng clarity, abundance at inspiration sa buhay mo. Habang ini-explore natin ang energies na nakapalibot sa iyo ngayon, mararamdaman mo na parang may mga bagong opportunities sa love, career, or sa pera at personal growth. Siguro may mga bagay na matagal mo nang hinihintay at ngayon unti-unti nang bumubukas ang daan para sa'yo. May pagkakataon na mararamdaman mo na parang may biglaang chance na dumating, pero kailangang maging maingat ka kasi hindi lahat ng mukhang madali at perfect ay ganun na rin sa realidad. Obserbahan mo yung mga taong nag-aalok ng shortcut o tulong. Baka kulang ang detalye o hindi pa klaro ang intention nila. Maging mapanuri ka. At tandaan mga ating dude, mas safe kung titingnan mo rin yung maliliit na palatandaan sa paligid mo. Mga signs tulad ng mga text messages, yung oras, yan po, license plates, o kahit sa panaginip, at iba pang mga signs, symbols, mga images, or kahit tunog or amoy. Basta mga signs, signal yan ng Divine Universe. Mga teng dude, sa love at career or sa pera mo, trabaho, negosyo, online platform or online business, pwede kang makaramdam ng emotional fulfillment, joy at excitement, lalo na yung mga, ang ilan po sa inyo may long-term goals or relationships na matagal mong pinaghihirapan. Ang energy ngayon ay nagpapakita ng magnetic moments, ang mga bagay at tao na aligned sa energy mo, aligned sa'yo, ay lalapit. At ang hindi, yung mga hindi talaga meant for you, ay lalayo. Sa financial o sa pera at career side, may mga unexpected blessings at opportunities na pwedeng dumating. Pero tandaan, kailangan mo pa rin maging realistic. Obserbahan mo yung mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga may influential position o nag-aalok ng tulong sa'yo. Huwag basta agad maniwala. Mag-double check ka bago gumawa ng commitments sa relationships or situationships. Basta kahit anong relationship, mga tayong dude, lalo na romantic relationship. Pwede rin may mga bagong connections o pag-usad sa kasalukuyang relasyon. May potential, malaking potential. Nakikita ko dito na potential ng deep emotional fulfillment. Pero, wag masyadong over-idealize. Observe actions at consistency. Hindi lang salita, okay? Hindi lang words. Mahalaga rin ang passion at clarity. Kung may goals ka, personal o professional man yung goals mo, pwede kang makaramdam ng pressure cooker moments or pressure cooker vibe or energy. Parang kailangan mong mag-decide or mag-take action agad. Huminga muna, plan carefully at i-prioritize ang critical tasks. Mga subtle signs, lucky numbers or angel numbers nyo po, 3, 5, 7, 8, at 11. Mga recurring symbols or images, hearts, rings, sing-sing, stars, glowing lights, open hands, initials, mga pangalan, yan po, initials, T, B, S. Okay.
mga pangalan, letter T, Tara, Tristan, Theo, letter B, Bianca, Bruno, Bea, or Beth, letter S, Sofia, Samuel, Stella, Susan or Sarah. Sa timing naman, next few days hanggang weeks, kung may hinihintay po kayo, next few days, mga ilang araw, o hanggang mga ilang linggo, maring dito mo makita yung mga signs sa mga araw na ito or linggo. Makita mo yung mga subtle signs sa paligid mo katulad ng sa oras, license plates, mga text messages, mga numbers, yan po. Angel numbers, sa panaginip, mga signs, symbols na magpapakita sa panaginip, mga mensahe, mga spiritual downloads na idadaan ng mga angelic beings na or divine beings na idaan sa panaginip. Doon mo makikita yung mga signs or mga mensahe. So, unahin natin yung mga warnings, no, yung red flags, warnings. Kapag nakikita mo na parang perfect sa labas ang sitwasyon, maaring bagong relasyon ito, potential partnership sa trabaho o business opportunity, madaling matempt na isipin mo na flawless o flawless ang lahat, pero kadalasan, hindi natin nakikita ang mga maliliit na detalye o reality sa likod ng perfection. Halimbawa, sa love, pwede mong ma-overlook. Halimbawa, sa love, pwede mong ma-overlook yung mga red flags tulad ng inconsistent na behavior o hindi aligned na priorities sa career o mga proyekto naman. Pwede kang mag-assume na smooth lahat pero may hidden challenges o requirements na hindi pa malinaw, hindi pa klaro. Observe carefully, check consistency ng actions ng tao o ng mga proyekto. Tanungin sa sarili, totoo ba itong ideal na senaryo? Sustainable ba sa long term? Mag-take ng time bago mag-commit at huwag madaliin na desisyon. Sa buhay, may mga biglaang twist sa love, career, sa pera o personal projects. Pwedeng positive ang epekto tulad ng new opportunities, breakthroughs, blessings, mga regalo o tulong na hindi inaasahan. O pwede ring maging confusing at stressful lalo kung hindi ka prepared o aligned sa energy ng sitwasyon. Halimbawa, biglang magbago ang plans o mga plano sa work o may bagong tao sa love life na pumasok sa buhay mo nang hindi mo inaasahan. Posibleng maramdaman mo yung excitement at pressure sabay-sabay. Maging flexible at adaptive ka. Huwag ma-pressure na i-rush ang desisyon. Mag-observe, mag-assess ng mabuti at trust the process. Kung minsan kailangan lang mag-pause at mag-reflect bago gumawa ng next move. Importante na align ang core values mo sa tao, opportunity o project na papasok sa buhay mo. Kapag hindi aligned, pwede kang ma-frustrate, mawalan ng motivation o ma-disappoint. Halimbawa, sa relationship, pwede kang ma-hook sa isang tao na hindi talaga ready o hindi committed. Kahit mukhang perfect sa labas, sa career or sa business or sa trabaho nyo o part-time job, ano man po yan na pinagkakitaan, pwede kang matempt sa opportunity na promising pero may hidden agenda o hindi sustainable ang benefits. Pay attention sa vibes at consistency ng words at actions ng mga nakakausap po ninyo or nakakatransaction. Kung may pakiramdam kang may hidden agenda o not fully aligned, huwag mo tong i-ignore. Mag-reflect, mag-observe at huwag matakot mag-set ng boundaries o mag-step back.
Kapag masyado kang nakafocus sa resulta o outcome ng isang bagay, love, sa love man yan, sa career, sa trabaho o personal goals, pwede kang pwede mong ma-experience talaga pwede kang maka-experience ng frustration, anxiety o overthinking. Parang lagi kang nagche-check kung nangyayari ba ito tulad ng gusto mo o okay na ba ang timing. Sa ganitong energy, may tendency ka rin maging clingy sa idea ng perfect scenario na pwede talagang magdulot ng unnecessary stress. Focus sa process at sa actions mo. Gawin mo lang ang makakaya mo. Tapos, i-let go yung control sa Divine Universe. Hayaan mo ang Divine Universe ang mag-control niyan. Yung hindi mo kayang kontrolin na sitwasyon. Hayaang natural na dumating ang tamang timing at tamang tao or opportunity sa buhay mo. Tandaan, minsan kapag sobra tayong nakakapit sa outcome, hindi natin napapansin ang ibang blessings at opportunity na nakapaligid sa atin. Observe, reflect at maging patient. Lahat darating sa tamang panahon. May mga maliliit na signs sa paligid mo na pwedeng maging red flags, pero kadalasan hindi natin napapansin kung focus lang tayo sa goal. Halimbawa, paulit-ulit na numbers, recurring symbols, minor conflicts sa trabaho o sa relasyon, o kahit maliit na pakaramdam ng discomfort sa isang tao o sitwasyon. Kung minsan, kahit simpleng gut feeling lang, may importante itong sinasabi sa'yo. Kapag in-ignore mo ito, pwede kang mahulog sa misalignment o magkaroon ng unwanted outcomes. Take notes, mga teng dude. Mag-reflect sa mga nangyayari at huwag i-dismiss ang intuition mo. Yung gut feeling, yung kutob, kung may nararamdaman kang off sa isang bagay o sa tao, sana talaga hindi mo ma-overlook. Mag-observe, mag-assess at gawin ang decisions ng may clarity at awareness. Ang universe ay nagbibigay ng subtle clues, signs, symbols para protektahan ka at gabayan sa tamang direksyon. Huwag ka ma-pressure ng idealistic visions o instant gratification. Balance excitement sa patience, action sa observation, at intuition sa reality check. Okay, so good news naman tayo mga ating dude. Ang energy dito ay nagpapakita ng deep happiness. Pwede sa love, pwede sa family, friendships, kahit sa career achievements. Parang meron kang peace at sense of completion sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Halimbawa, sa love, pwede ka makaramdam ng connection at harmony sa partner mo o sa friendships mo, may support system ka na readyng tumulong. Sa work naman, sa trabaho po ninyo, or kung saan man po kayo nagtatrabaho, pwede kang ma-recognize sa effort mo. Sa work naman po, sa trabaho po ninyo, negosyo, online platform, o ano man po yung pinagtatrabahuan po ninyo, pinagkakitaan, pwede kang ma-recognize sa effort mo, ma-promote, o makumpleto ang project na matagal mo nang pinagtatrabahuan. Celebrate even small wins. Magpasalamat sa mga taong nag-aalalay sa'yo. Pwede ito sa simpleng thank you message o pag-share ng appreciation sa team. Positive vibes na yan, mas lumalakas at bumabalik sa'yo. Lahat ng biglaang pagbabago, twists o bagong oportunidad ay pwedeng maging blessing. Posibleng may chance ka for promotion, bagong clients, bagong connection sa love, personal growth na hindi mo inaasahan. Halimbawa, bigla kang na-refer sa project na mas malaki ang impact o may bagong tao sa buhay mo na magbubukas ng positive opportunities. Possible rin na meron kang unexpected windfall, pero kailangan mo ring
kailangan ring maging handa ka sa responsibilidad. Be open, flexible, at proactive. Kapag may lumitaw na chance na align sa goals mo, grab it. But don't rush blindly. Observe and assess first. May nagpapakita din ng hope at guidance dito sa inyo pong reading. Ang mga bagay at tao na meant for you ay natural na lalapit sa iyo, habang ang hindi naman meant for you ay lalayo talaga. Halimbawa, pwede kang makatagpo ng mentor o partner na nag-share ng vision at values mo. Sa career, may opportunities ka na tumutugma sa passion at long-term goals mo. Trust your intuition at mag-visualize ka ng abundance, love at success. Gumawa ng clear mental image ng goals mo at act as though it is already happening. Ito ay nagsiset ng positive energy at alignment sa universe. May mga tao sa paligid mo na makakatulong sa pag-abot ng mga pangarap mo. Pwede ito sa love, sa friendships, o professional network. Halimbawa, may kaibigan o colleague na nag-aalok ng tips o guidance sa project mo o sa love life. May person na nagpapakita ng loyalty at support. Don't hesitate to ask for help. Seek advice, collaborate, at makipag-partnership sa tamang tao. Ang energy mo ngayon ay magnetic. Ang aligned sa'yo or sa energy mo, sa frequency mo, ay lalapit sa'yo. Ang hindi naman ay aalisin sa background ng Divine Universe. Tatanggalin. May mga subtle signs na pwede mong obserbahan, katulad ng lucky numbers, recurring symbols, glowing light, kumikinang-kinang, kumikislap-kislap, ganyan. Dreams, panaginip, o kahit maliit na coincidences sa araw-araw. Ang mga ito ay parang gentle nudge mula sa Divine Universe na align ka sa tamang path. Halimbawa, paulit-ulit mo makita ang number 3, 5, 7 sa text, license plate, o kahit sa panaginip, or kahit saan, in any shape or form. Pwede itong maging reminder na may positive shifts sa paligid mo. Pwede ring small synchronicities sa work o sa love life, tulad ng taong nag-message na kailangan mo sa exact na oras. Okay, sa talagang saktong oras na kailangan mo, may taong nag-message sa'yo. Mag-observe, pansinin mo yung mga subtle signs, clues ng Divine Universe. Mag-note ka kung may mga pattern na lumilitaw. Pwede itong guiding signals para sa decisions mo. Baka makatulong, mga Teng Dude. Focus ka sa process, actions at intuition. Let go of control sa mga bagay na hindi mo kayang i-handle. Gawin mo na parang real na ang outcome na gusto mo. At natural na ma-attract mo ang mga tao at opportunities sa buhay mo. Or pera. Yan po, kung yan po yung gusto po ninyong ma-attract. Bukod sa mga initials at numbers, pwede rin kayong mag-observe sa recurring colors, scent, amoy, aroma, symbols, images, sounds, songs, or sa lyrics po, music, at subtle messages sa paligid. Ang Divine Universe ay madalas nag-message sa subtle ways. Halimbawa, sa oras, license plates, text messages, notifications, sa mga panaginip, at marami pang iba. Imagine mo na natatanggap mo na ang mga blessings, katulad po sa love, career, sa pera, yan, sa finances po ninyo. Paano ang pakiramdam mo? Ano mararamdaman mo? Anong unang step na pwede mong gawin ngayon para ma-align sa energy na ito? Sa energy ng abundance. Yan po, mga Teng Dude. Take a moment to reflect kung alin sa readings ang pinaka-resonate sa current situation mo. Hindi kailangan matapos ang video para gawin ito. Maari mo itong balikan o i-replay kapag ready ka na. Thank you po mga ateng, mga dude. Hi F888 family, mga ka-high vibes. Sana may napulot kayong guidance, clarity at kahit konting lakas ng loob mula sa reading na ito.
Comment below kung alin sa numbers, symbols, initials, o messages ang pinaka-resonate sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng nagstay hanggang dito po sa dulo. Sobrang na-appreciate ko po ang inyong time at energy. Kung gusto niyo po supportahan ng channel at readings, may affiliate links, super thanks, coffee link, o pwede rin po sa GCash or PayPal. Makikita niyo po lahat yan sa description at pinned comment. Grateful talaga ako, mga tengdud, sa lahat ng support nyo. Ramdam ko ang pagmamahal at positive energy ninyo at naniniwala po akong pwede rin pong bumalik sa inyo ang mga blessings na ito in many different forms, multiplied, cleansed, in increasing quantity, miraculously sa bawat pagkakataon. Hindi man tayo magkakakilala personally, pero ramdam ko ang energy niyo, mga tengdud, at sobrang grateful ako na kahit papaano naging part ako ng journey ninyo. If naka-resonate ito sa iyo, paki-like, comment, share, subscribe, comment below, I receive financial abundance. At ingat palagi sa inyong journey, sending love, light, healing at financial blessings. See you po sa next reading. Ingat po kayo palagi.